Maria Aurora Police in Action. Sa ngalan mga kaibigan ng napakahusay na Chief of Police ng Maria Aurora Municipal Police Station, Police Major Ferdinand D. Usita, narito ang kanyang magiging guro ng palatuntunan sa Maria Aurora Police in Action. Ang kanya po namang napakahusay na patrol officer, walang iba kundi si Police Lieutenant Norlita M. Wamil. Ma'am, mapagpalang morning, kumusta na kayo? Magandang umaga po, sir, at magandang umaga po sa lahat ng mga nanonood, tagapakinig. Ano po? Mabuti naman po, sir. At ganoon din po ang atin pong ang Maria Municipal Police Station ay generally peaceful naman po, sir. Okay, kumusta naman ma'am ang pinagkakaabalahan ngayon ng Maria Aurora MPS? Ang Aurora Day Celebration, ang ating pong tropa po, ang security. Opo, sir, talagang ma-ensure po ang kapayapaan sa pag-celebrate po ng Aurora Day Celebration. Ilang kapulisan ma'am ng Maria Aurora MPS ngayon sa event? Ay medyo ilan din po yung aming strength na nandoon po, sir. Kasi meron pong mga road security po tayong tropa doon, sir. Meron din po, sir, yung nagkakandak ng patrolling sa ating, nandun po kasi yung ating isang mobile patrol. So, nagkakandak din po sila ng patrolling doon. Ay, opo, sir, talagang sa pagkandak po natin ng checkpoint ay pinapaalalahanan po natin sila na lalo na po sa ngayon talaga pong marami pong tao doon ngayon sa Baler. So, lalo na sa kailangan mag-ingat sa pagdadrive, huwag po masyadong mabilis, lalo po't marami pong mga tao doon, papunta. Siyempre po yung ating pong mga turista ay marami po na gusto rin pong makipag-celebrate sa ating Aurora Day Celebration. So, talaga yung paalala po natin sa kanila ay ibinibigay po natin sa ating mga motorist po para sa kanilang security at pag-iingat po para sa kanila. As long po na talagang nandun po ang kapulisan, buong persa po ng kapulisan, nandun po talaga. At hindi lang naman po ang Maria Aurora MPS ang nandun, sir. Lahat po, sir, ng MPS ng Aurora po ay talaga may mga tropa po na nandun pang magbigay po na servisyo. Okay. Kumusta naman ma'am ang mga huli? May mga nahuli ba sa mga nakaraang araw ng mga pasaway o whatever na ating kapulisan? Ay, po, sir, during po sa pagkakandak po natin ng checkpoint, marami po sir nahuhuli, lalo na po sa mga motorist po natin, mga no helmet. Talaga pong pinapaalalahanan namin sila na kailangan po talaga nilang mag-helmet dahil hindi lang para wag silang mahuli, kundi para sa sarili po nilang kaligtasan, sir, na kung just in case kasi may mga nangyayari na pag aksidente, kung walang helmet, so napakahalaga ng may helmet sa mga nakamotor, talaga po para kumbaga yung ensure po yung safety nila, hindi naman po sa tinatawag na lang na kung aksidente sila, kaya lang mas maganda na po yung kumbaga po ay talagang nakasecure yung buhay po nila kung nakamotor. At ganun din po, meron din po kaming nahuhuling mga minor. Minor. So, ang ginagawa rin po namin ay pinapatawag dito yung mga magulang po nila para masabihan po na minor, bawal pa rin po silang mag-drive ng mga motor. Tapos minor, tapos wala pa po silang helmet. Yun po. Sinasabihan na po namin, yung mga magulang na po nilang sinasabihan po namin. May tanong tayo tinanggap naman, kung first, second, third attempt at walang tigil ng ka-attempt ng walang helmet, ay meron bang kulong? Ano yung parusa? Ay, meron po tayong, nag-i-issue po tayo, sir, ng citation ticket po sa kanila. So, talagang nasa ating pong municipal ordinance yan. So, magbabayad po sila sa ating municipal treasurer's office. May kaukulang halaga po iyon. So, sinasabihan talaga po namin na sayang yung kanilang ibabayad. Kung hindi talaga sila susunod, talaga matitikitan po sila. Kung hindi makabayad, ma'am, anong aksyon ng ating PNP? Nagbabayad naman po sila, sir. Nagbabayad? Opo.
nagbabayad naman po yung aming mga nahuli. Tapos ang ano po, pagkabayad po nila, pumupunta po sila dito sa station at para pinapakita po nila sir yung kanilang official receipt na talagang sila po ay nagbayad. Kung walang lisensya at walang kaukulang dokumento yung motorsiklo, ma'am, ano ang kahinatan nito? Ayun po, talagang dito na po, tinatawag po talaga sila dito kung walang kaukulang dokumento yung kanilang mga sasakyan. Lalo po, siyempre sir, may mga sasakyan na, kumbaga po, yung mga nawawalang mga sasakyan, baka tinitingnan po natin sa atin po mga record. Kung wala silang maipakita talaga, baka mamaya, isa na yun sa mga pinaghahanap pala ng mga motor. Kung sakali, ma'am, hindi naman yun karnap, pero kolorum talaga, may posibilidad ba na ma-impound yung kanilang sasakyan? Ay, opo sir. Talagang mayroon din po yung kaukulang citation ticket at saka yun po sir, na kailangan nilang iayos yung papel po ng kanilang motor kung ito po ay sabihin po nating kolorum. Paano naman daw, ma'am, kung minor de edad, first attempt, second attempt, o walang tigil ng ka-attempt? Meron bang kulong doon sa teen center itong mga kabataan? Dito naman po sir, yung mga nahuhuli naman po natin, mga first attempt po, ay pinapatawag po ang magulang, sinasabihan, and then sa mga susunod wala na po, hindi na po sila mismo magulang na po ang naghahatid na po sa kanila. Kasi sinabihan na po namin na talagang bawal ang minor. Kailangan may nakaagapay na professional adult na magkagabay sa kanila. So, noong mga sumunod na po, ito pong aming nasasabihan at nahuhuling mga minor, magulang na po ang naghahatid sa kanila sa school. So, kumbaga naman po ay magulang na po ang sumusunod at alam naman po nila talagang bawal na yun po ay may kaukulang parusa. Unang-una nga po noon nung na-ticketan po namin ng mga citation ticket. Okay, ma'am, dami natin na pagbibidan, pero bitin pa. Ma'am, may nangungumusta sa inyo mga kapulisan sa patungkol sa tinatawag na Moral Recovery Program. Kumusta, ma'am? Anong araw ito ginaganap? Ay, opo sir, patuloy po ang ating Moral Recovery Program at nitong last February 17 lang po nagkaroon po kami ng swim orientation seminar po na ginanap po sa Camp Rabina po. Pinapangunahan po ito ng ating po regional chaplain na si Police Lieutenant Colonel Jonathan Elchi. At syempre rin po sa pangunguna rin po ng ating Provincial Director, Police Colonel Robert L. Petate po. Andun po kami mga officers at mga ibang kapulisan po ng Provincial Headquarters. Nag-conduct po kami sir ng Squad Weekly Interactive Meeting Orientation Seminar po. Dito, ma'am, sa Maria Aurora MPS, may nagaganap pa rin silang Bible study ba? O yung pag-moral recovery dun sa ating mga personnel? Opo sir, patuloy po. Anong araw, ma'am, yan? Meron po tayong active na mga pastor na patuloy pong nagbibigay sir ng moral recovery para po sa ating mga kapulisan po at napakaganda po na talagang napapaalalahanan ang bawat pulis kung ano po ang dapat at tamang gawin na habang nasa serbisyo at ganoon din kumbaga po ay kasi po ito pong ating moral recovery po ay talaga po unang-una po ay God-centered, pangalawa po ay siyempre po yung service-oriented at family-oriented po. So, dito po ay nasasabihan po at nai-instill po sa puso't isipan ng mga personnel ang kahalagahan po talaga nitong Squad Weekly Interactive Meeting na kung saan yung Word of God po ay talagang mai-instill at yung serbisyo po sa mamamayan ay talagang serbisyong makadiyos na may pag-care po sa ating community. Okay, ma'am, may mga nagtatanong tayong kababayan. Kasi nakikita nila na yung tinatawag na formation and teaching ng pastor sa mga pulis ay for squadding
ay nakatayo. Hindi raw ba pwedeng nakaupo? Kasi minsan daw merong pastor na saksakan ng habang magkwento. Talagang pagod na yung pulis, kawawa na yung pulis natin sa kanilang destino, puyat pa. Opo. Tapos nagre-reenactment pa yung mga nasa intel natin pag may huli sa droga. Hindi raw ba pwedeng maging nakaupo yung mga pulis para naman kung sakaling mahabang matulog magsalita si pastor, hindi mo masamang matulog ng hindi halata yung pulis. Di ba, ma'am? Ano masasabi niyo sa bagay na gano'n? Dito naman po sa Maria Aurora MPS, pag nagkakandak po kami ng scene, nakapo naman po kami. Nakapo naman po kami dito sa station para po mas maganda po ma-feel mo talaga yung word of God, and then nagkakaroon po kami, sir, ng sharing. Yan. Hindi lang po si pastor ang magpi-preach, kundi after po niya, kami naman po isa-isa po kami na nagsishare kung ano po yung tungkol po sa topic sa Bible. Nagsishare din po kami bawat isa sa amin. Natin na pagbidahan, ma'am, ano? Yung tungkol naman daw sa mga bilanggo, ma'am, nakaseparate yung sa bilanggo sa pagbabible study ng mga pastor, tama ba, ma'am? Opo. Pinupuntahan din po talaga sila para magkaroon po rin sila ng ma-preach po sila ng Word of God. Meron daw ba, ma'am, inaabot ng mga halos kulang 1 taon ditong bilanggo? Kulang 1 taon po. Na nakabilanggo. Wala naman po dito sa... Nililipat na ng probinsya. Wala naman po. Okay, ma'am, baka marami tayong napagbidahan. Maraming salamat, ma'am. Baka meron, ma'am, akong hindi na itanong na mahalaga namang maipaalam nyo sa ating mga kababayan. Nasa iyo, ma'am, ang pagkakataong ngayon. Bago po itong Aurora Day celebration ay nagkaroon din po ng APA po sa Aurora Provincial Athletic Association, at ang nag-champion din po ang mga manlalaro po ng Maria Aurora. Wow. Anong event, ma'am? Basketball? Kung anong sports? Iba-iba pong event, sir. May softball, may baseball, at talaga pong dahil ako rin po ay nandoon naka-deployed sa Quirino Elementary School, so talagang medyo, kumbaga sa akin po, kasi ako natatakot po ako manood na medyo yung live na gano'n. Talagang napakasaya po, sir, ng nangyaring sa APAA, at lalo na po doon sa mga nag-champion po nating mga manlalaro na taga dito po sa Maria Aurora. Naku, may pahabol na tanong, ma'am. Ano pa ba yung future nyo pagkakaabalahan? Parang meron daw, ma'am. Future po? Oo. Magkakaroon pa po ito after po nitong Aurora Day celebration, yung tungkol naman po, sir, sa Claraan. Yun. May gaganapin din po dito na mga events po, activities po tungkol sa Claraan. Okay, ma'am, maraming salamat. Inyo pong napanood at napakinggan ang ating napakahusay na kaibigan na patrol officer ng Maria Municipal Police Station, ang ating napakahusay na kaibigan, Police Lieutenant Norlita M. Wamil. Ma'am, salamat na marami sa ngalan ng ating pinakamahusay na Chief of Police sa lalawigan ng Aurora. Wala pong iba kundi si Police Major Ferdinand B. Usita. Good morning, Maria Aurora Municipal Police Station. Police in Action. Police in Action. Yan po mga kaibigan, ang isa na namang edisyon ng Maria Aurora Police in Action dito pa rin sa Pinoy Rapido Tele Radio Diaryo ng Bayan, sa ngalan pa rin ng bumubuo ng Pinoy Rapido Intermedia Philippines. Ito pa rin po ang inyong kaibigan kasangga sa lahat ng oras sa mabuting bagay, Romel
Roque. Sumainyo ang Pinoy Rapido Teleradyo, Dyaryo ng Bayan. Manood at makinig muli sa ganito ring himpilan dito lamang sa istasyon ng Free Map 108 FM.